Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sabi po sa mga awit, Kabanata 118, talata 24, o kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Sa araw na ito, tayo ay naparito upang isantabi ang ating mga takot, pagdududa, kahinaan at mga pag-aalinlangan. Na kahit sa maikling oras na ito, tayo makapagpahinga sa presensya ng Panginoon. Kaya't sabay-sabay nating pasalamatan at purihin ang Panginoon. Tayo na at magpuri sa Panginoon. Ibayawani mong mga kamot, iluhod, ani mong mga tuhod, simbahan, Ginoong manluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Ibayawani mo mga kamot, liluhod, ani mong mga tuhod, simbahan, Ginoong manluluwas ta, kay haduol na ang pagbalik niya. Itaas ang iyong mga kamay, itaas ang iyong mga kamay, iluhod ang iyong mga tuhod, at sambahin Panginoong tagapagligtas, malapit na kanyang pagbabalik. Itaas ang iyong mga kamay, inuhod ang iyong mga tuhod, at sambahin Panginoong tagapagligtas, malapit na kanyang pagbabalik. Ayan, patuloy po tayo na magpuri sa ating Panginoon. Wala nang kaba, wala nang takot, hindi na ako mahihiya pa na magpuri sa Panginoon. Wala nang kaba, wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw, sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw. Wala nang takot, di na ako mahihiya pa. Handa kong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw, sayaw, 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 tunay na papuray, isayaw, sayaw, sayaw, tunay na papuray, isayaw, sayaw, sayaw, tunay na papuray, isayaw. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon.
biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O purihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Alleluia, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan,
kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Levitico, Kabanatang 27, talatang 13, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw na ipinapahayag sa salita ng Diyos na lahat ng ikasampung bahagi ay nakalaan lamang sa Kanya. Hindi niya hinihingi ang kalahati sa lahat ng pagpapalang natanggap, kundi 10% lamang. Kaya maging tapat tayo sa ating pagbibigay dahil naging tapat siya na mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag mong bibiguin ang Diyos. Ang para sa Kanya ay ibalik mo ng buo, hindi ka mawawalan ng dahil sa 10% mo. Subukan mong malaman mo kung gaano katapat ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na sumusuporta sa gawain. Yung mga Connect Group leaders na walang sawang nag-aabot, nagre-reach out ng mga kapatiran, naglalakad, kahit maulan o mainit, ang araw, hindi napapagod para lang abutin ng salita ng Diyos ang mga
tupa ng Panginoon. Maraming salamat, pagpalain ng Panginoong Diyos ang ating mga pagpapagal. Lahat po ng mga nagpapagamit sa ating Panginoon at lahat ng mga magpapagamit pa, hayaan nating ang Panginoon may taas sa ating mga buhay at pagpalain tayo ng sabay-sabay. Ngayong araw na ito, mahalaga po ang aking nais ibigay na mensahe. Nais ko pong ibahagi po sa inyo ang temang why we believe in prosperity. Bakit tayo naniniwala sa pagsagana ng buhay? Why do we believe in prosperity? May mga ayaw ng pagsagana. Gusto nila kahirapan. Let it be to them. Sabi ng Bible, kung anong gusto mo, papasayo. Sabi ng Bible, you love to pronounce a curse. Let curse be on them. Yung mga mahilig magdeklara ng kahirapan, ng sumpa, sumpainawa. Pero ang nagdideklara ng mga pagpapala, nagdideklara ng mabubuting bagay, pagpalainawa. 3 John 1:2, sabi ng Bible, Beloved, I pray that in all things thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. Sino dito naniniwala na nais ng Diyos na ang buhay mo ay umunlad at sumagana? Ulitin ko, sino dito naniniwala na nais ng Diyos na ang buhay mo, ang pamilya mo ay umunlad at sumagana? Mga kapatid, we believe in prosperity. Naniniwala ko na nais ng Diyos na tayo ay umunlad at sumagana sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay. The Bible says, I pray that in all things you may prosper materially, be healthy physically, even as your soul is prospering. Pag-unlad sa aspetong material, physical, emotional, and spiritual. Anong pagsagana at pag-unlad ba ang pinag-uusapan natin, mga kapatid? Prosperity means a successful, flourishing, or thriving condition, especially in financial aspect and good fortune. Prosperity speaks about of anything that improves you or elevate you. Pag-asenso, pag-develop, pag-angat mula sa isang antas ng buhay tungo sa mas mataas pa na antas ng iyong buhay. Whether appreciated ng iba o hindi, ikaw lang ang tunay nakakaalam kung paakyat ka o hindi. Ikaw lang nakakaalam kung nag-i-improve ka o hindi. Nag-i-improve ka ba? Iba-ibang level ng ating faith. Iba-iba ang level ng buhay. Iba-iba ang level ng expectation. Iba-ibang ating standard of living at level ng ating appreciation sa buhay. Maaring ang prosperity sa iba ay hindi pa prosperity para sa iyo. Sabi nga, ang basura sa iba ay ginto naman para sa iba. Pwedeng may pag-angat na nangyari sa buhay mo, pero maaring hindi ma-appreciate ng ibang tao. Ang mahalaga, ikaw mismo ang nakaka-appreciate nito sa buhay mo. Halimbawa, we are declaring blessing sa bawat buhay natin. We declare good health, more money, house and lot, promotion, success, etc. Marami tayong mga deklarasyon sa ating buhay. Mayroong isang construction worker na kapatiran natin in Huban. Matagal ko nang narinig itong testimony niya. He shared the testimony ng breakthrough at answered prayer na ginawa ng Diyos sa kanya at sa pamilya niya. Ano bang breakthrough at answered prayer yun?
He was declaring to have his own house and lot. Nagdideklara siya, may faith siya, magkaroon siya ng sariling bahay at lupa. And praise God, it happened, nangyari yun. He got his own house and lot. Para sa kanya, it is already a great breakthrough. And you know what? That house and lot doon sa baryo, sa barangay, is only cost 7,000 pesos na nandoon sa liblib na barangay. 7,000 yung bili niya. Bakit? May magmamigrate na ng Maynila. Sabi sa kanya, bili mo ng bahay ko. Binili niya 7,000. Hindi mo man ito ma-appreciate. Pero sa kanya, big blessing ni Lord sa kanya yun. Sa level ng buhay nila. Para sa iba, it is just a small thing. Pero sa kanya, it is a big blessing. Simple lang naman kapatid, ang prosperity na pinag-uusapan natin. Ang umangat ang buhay, ang mag-improve ang iyong buhay. Whether extravagant in nature o isang simpleng pag-improve lang ng iyong buhay. Ang importante, umaangat ang buhay mo. Naniniwala ka sa pag-angat na hindi na kagaya ng dati. Dati pamaypay, pero ngayon naka-electric fan ka na. Pag-angat yun. Pero huwag kang tumigil na hanggang electric fan ka lang. May mas maganda pa sa electric fan. I-improve mo pa. Improve pa more. Mga kapatid, masama bang mangarap na mula sa pamaypay ay mag-improve ka sa electric fan? Dati, bisikleta. Pero ngayon, nakamotorsiklo ka na. Dati, tsinelas lang ang kaya mong bilhin. Pero ngayon, nakasapatos ka na. Anything that improves your life, that is prosperity para sa akin. Dati, lagi kang promissory note. Ngayon, nakakabay ka ng buong tuition fee sa school. Dati, kunti lang ang iyong income, pero ngayon, lumalaki na ang income. The one who determines your prosperity is not other people, but you. Ikaw lang makapag-determine kung nag-i-improve ka, umaasenso ka, umaangat ka. It's not other people, but it's you. Prosperity is not just about money. Hindi lang naman patungkol sa pera ang pagpapala o prosperity. Pwede nga na ang isang tao ay mayaman sa material, pero sa harap ng Diyos ay dukha, hubad at mahirap. Sa Bible yun, kapatid. Mayaman ka sa material, pero sa harap ng Diyos, pulubi ka, hubad ka, mahirap ka. Revelations 3:17, you say you are rich, but you are poor, naked, and miserable. Mga kapatid, yung ating pananampalataya ay balanse. Money could be a part of prosperity, but it is not the whole of it. Bahagi lang yung material na bagay sa pag-unlad. Pero hindi yun ang kabuuan. Para sa akin, yung biblical prosperity, yung tunay na pagsagana ng buhay, biblical prosperity always starts in the inside. Sa ating puso, sa ating isipan. Prosperity starts in the mind. Nag-uumpisa sa isipan, sa nilalaman ng iyong utak, ng iyong isipan. Merong mga taong maraming pera, pero yung utak niya ay utak mahirap. Para sa kanya, hirap pa rin siya. Ang dami niyang pera, pero yung utak niya mahirap siya. Utak mahirap nga eh. Utak pulubi. May tumatanggap ng milyon, pero pakiramdam niya ay mahirap pa din siya. It is a mindset. Kahit wala kang milyon, pero pwede mong maramdaman at maranasan ang kasaganaan. It all started in the mind. Biblical prosperity should start in the spirit, from the inside until it manifests outside. Mula sa loob, palabas. Biblical prosperity starts in having a right
relationship with God. Ang tunay na pagsagana ng buhay nag-uumpisa na meron kang tamang relasyon sa Diyos. Nag-uumpisa sa loob. It includes your personal salvation, forgiveness, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Revelations chapter 2 verse 9, sabi ng Panginoon, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Nalalaman ko ang iyong mga paghihirap at ang iyong karukaan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, mayaman ka, sabi ng Diyos. Dito kapatid, nag-umpisa yan. Ang katuwiran, ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang kapayapaan, ang kagalakan. Kasaganaan yung kapatid. Nag-umpisa sa loob. Ang ating kaligtasan. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Biblical prosperity includes peace of mind, health, joy in your heart, until it manifests outside, until it manifests outwardly. Having a good family, better relationship, healing of our finances, promotion in the family. God will meet us according to the level of our faith, according to your expectations. Kung anong pinapanampalatayanan mo, let it be done unto you according to your faith. What is important is you appreciate God's blessings in your life. Dapat maranasan natin ang sinasabi ng inaawit natin na ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, payaman ng payaman. Hindi man extravagant, pero paunti-unti nakikita mo nag-i-improve ang buhay mo. Anong area ng buhay mo ang nakikita mong paganda ng paganda? Anong area ng buhay mo ang nakikita mong hindi pa? Kapatid, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Marami pang gagawin ng Panginoon, hindi pa siya tapos. May mga bahagi ng ating buhay na paganda ng paganda, pabuti ng pabuti. Pero maaaring may area ng buhay po natin na hindi pa ganoon kabuti, hindi pa ganoon kaganda. Hayaan natin pakialaman tayo ng Diyos. Allow God na pakialaman tayo. Sama mo si Lord sa area ng buhay na yan. Why do we believe in prosperity? Bakit tayo naniniwala sa pagsagana at pag-unlad? Una, because we serve a prosperous God. Tayo ay naglilingkod sa isang Diyos na masagana, maunlad, mayamang Diyos. Hindi siya mahirap, dukha o pulubi. Doon sa cross, siya ay naging mahirap. Sabi ng Bible, He became poor that you might become rich. Doon sa cross. Pero ang Diyos ay Diyos na masagana. Haggai 2:8, silver and gold are mine, declares the Lord. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Psalms 50 verse 10, He owns the cattle on 1,000 hills. Our God is a wealthy God. Wala tayong karapatang mag-usap ng pag-angat ng buhay kung ang Diyos na ating nakilala isang pulubi at mahirap na Diyos. He is called El Shaddai. It means the all-sufficient one. Husto, kompleto, hindi nagkukulang. He is the breasty one. Kaya kang lunurin sa pagpapala. He is called the more than enough God. Sobra-sobra, umaapaw, higit pa sa sapat. We serve a prosperous God. Why do we believe in prosperity? Number 2, because the Bible is a prosperity book. There are 500 verses on prayer, but more than 2,000 verses on finances. 16 out of 37 parables talks about finances. Josue 1:8, nagtuturo kung paano tayo tumanggap ng sikliglig at umaapaw
kung paano buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala, kung paano ang kamalig ay laging aapaw, sisila ng inumin ay hindi matutuyuan. Sabi ng Josue 1:8, huwag niyong kaliligtaang basahin ang aklat na ito. Dilidilihin mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay ka. The Bible is a prosperity book. Kapag ating pinanampalatayanan, isinapuso, isinabuhay, sabi ng pangako ng Biblia, giginhawa ka at magtatagumpay ka. Kung sinusunod mo ang salita ng Panginoon. The Bible is a prosperity book. Hindi dapat selective ang ating pagsunod. Kung anong sinasabi ng Biblia, dapat sinusunod natin, kapatid. Lalo na yung may kinalaman patungkol sa pag-angat at pagsagana ng buhay. Sabi ng Biblia, subukin yung gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Ano yung susubukin gawin? Ibigay nyo ng buong-buong inyong ikapo. Sabi ng Proverbs chapter 3, honor the Lord with your wealth, with the substance of thy being. Let us honor the Lord with our finances when we honor God. Anong pangako ng Biblia? Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Susundan lang natin, kapatid. Pinangakuan tayo ng Biblia, giginhawa ka, magtatagumpay ka. But why do we believe in prosperity? Number 3, because it is God's will for us to prosper. Kalooban ng Diyos na tayo'y sumagana. Mali po yung itinuro sa atin ng religion. Ang itinuro sa atin ng religion, the more you are poor, the more you are pure. Naniniwala ka mo doon? Paladan ang nagtitios, taharani sa Diyos. Ang daming mahihirap ang nasasangkot sa hold-upan, nasasangkot sa illegal, ng hold-up, ng kidnap, nagbenta ng droga, kapag nahuli, ang sasagot dahil sa kahirapan. Oh, asan yung the more you are poor, the more you are pure? It is God's will for us to be prosperous in this life. Sabi ng Bible, we receive the same promise that God gave to Abraham. We receive the same promise that God gave to Abraham. Kung anong pangako ng Diyos kay Abraham, ganoon din ang pangako ng Diyos sa mga nananalig kay Kristo. Pinangakuan ng Diyos si Abraham, I will bless you. You will be a great nation. In blessing, I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Kung anong pangako ng Diyos kay Abraham, ganoon din ang pangako ng Diyos sa mga nananalig kay Kristo. John 10 verse 10, Amplified Version, I have come that you may have and enjoy life in abundance to the full until it overflows. Napakalino, kapatid. Kalooban ng Diyos, pagpalain tayo. Sabi ni Jesus, I have come that you may have and enjoy life. Nag-i-enjoy ka ba sa buhay na ito o nag-i-endure ka lang? We need to enjoy life in abundance to the full until it overflows. Kaya nga, hindi pa tapos ang Diyos sa atin, marami pa siyang gagawin. Papunta tayo doon sa pag-angat. Papunta tayo doon sa pagsagana ng ating buhay at ng ating pamilya. Naniniwala ko ang Diyos ay may kakayahang magbago ng buhay at kaya ring magbago ng ating kabuhayan. 3 John verse 2, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bakit tayo naniniwala sa pagsagana, kapatid? Because God will use you to be a blessing to others. Bakit gusto ng Panginoon sumagana tayo? Dahil gusto ng Panginoon, kapatid, gamitin ka, gamitin ako, gamitin tayo upang maging pagpapala sa iba. We become more effective when we are blessed. Kapag tayo pinagpapala, mas epektibo tayo para sa iba. This is our calling to be blessed and bless other people, to bless others, to help, to extend an aid to other people.
God will bless you to be a blessing to others. Hindi para sarilinin mo at ang pamilya mo. Kagaya ng kwento ni Simon Pedro. In Luke 5:1-11, sabi ng Bible doon, Simon Peter called his friends and he shared his blessings to them. Bakit? Ang daming blessing, ang daming huling isda. Halos mapurit ang mga lambat at lumubog yung bangka sa dami ng huli. Kinawayan niyang kanyang mga kasama at mga kaibigan, kuha kayo dito, ang daming huli. He wants to bless you to be a blessing to others. Huwag nating sarilinin. Maging sisidlan tayo at daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. You are an SSB, I am an SSB. Symbol and source of blessing. We are symbol and source of blessing. Sisidlan at daluyan ng pagpapala. In Genesis chapter 12 verse 3, God will bless you so that you will be a blessing to other people. Gusto ng Panginoon maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Di ba pag pinagpapala ka ng Panginoon, nako, ang dami natin magagawa sa church. Pag may project tayo, lahat magtataasan ng kamay. Sa akin 1 milyon, sa akin 500,000. Kung lahat kayo mayayaman, ang dami nating magagawa sa kingdom ng ating Panginoon. Tutulong tayo sa mahihirap, magpaparal tayo. Maipapagawa tayo sa ospital. Magpapagawa tayo ng bahay ng kapatiran. Kung lahat tayo pinagpapala, makakatulong tayo sa ibang nangangailangan. Kung lahat tayo mahirap, di puro tayo kawawa. Kaya dapat kang sumagana dahil may ibang aasa sa iyo, may ibang nangangailangan ng pagpapala at tulong mo. Panglima, because it is our legal right to prosper. Ito'y ating karapatan. It is our legal right to become prosperous. Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon, For I know the plans I have for you, a plan of peace, not evil, prosperity and not a calamity, to give you an expected end. Gusto ng Panginoon, lakaran natin ang karapatan natin, legal na karapatan natin na tayo pagpalain ng Diyos. We are destined to prosper. Jeremiah 29:11, napakalinaw kapatid. To give us an expected end. Prosperity, not a calamity. Ang anak ay may karapatan sa pag-aari ng kanyang magulang. Ang anak ay may karapatan sa pag-aari ng kung ano meron ang kanyang tatay. Ngunit ang estranghero ay walang karapatan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, may karapatan ka kung ano meron ang iyong tatay, ang ating tatay sa langit. Karapatan nating pagpalain ng Panginoon. God wants us to be blessed. God wants you blessed. God wants us healed. God wants us prosperous. Panampalatayan na natin ito, kapatid. Sabi ng Numbers 14:28, Buhay akong si Yahweh at gagawin ko ang naririnig kong pinag-uusapan ninyo. Kaya dito sa ating church, pinag-uusapan natin dito ang pagsagana, ang pag-unlad, ang pagkilos at paggalaw ng Diyos. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Itong ating deklarasyon sa church, itong ating pinapanampalatayanan, itong ating deklarasyon, matatag na pamilya, matatag na bahay, matatag na kabuhayan, matatag na kalusugan, matatag na pananampalataya, matatag na simbahan. God wants us blessed. He wants us healed and prosperous. And let it be done unto us according to our faith. Palapakan natin ating Panginoon. Sana napagpala po kayo ng mensahe ngayong araw na ito. Itaas ang inyong mga kamay, magsitayo. At ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon sumating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!